taong ingit sa'yo. May taong inggit. Gustong, number one kasi dyan, yung ingit. Kumbaga, Yes. si ganito, nakakangat-angat. Si ganito, ba't ang sarap ng buhay. Si ganito, hindi na problema ng Ng pera. pambayad sa kuryente, ano-ano, pambayad sa renta, ganyan. Mm. May mga tao kasi minsan na kaya tawag nila na evil eye. Yes! Meron talagang evil eye, tawagin. Pero magkaiba yung evil eye sa yung negative na salita. May mga evil eye kasi, yung evil eye na tinatawag para sa akin. So, batay sa experience ko yung, halimbawa, yung may nakikita sila na parang achievement mo. Eh, parang yung achievement mo naman, gusto nilang parang i-down ka ba, pababa. Dahil nandoon ka na sa rurok eh. Gusto ko nilang mag-fall down pababa ulit. Yun ang tinatawag na sa pagkakaintindi ko yung evil eye. Yung tinitignan-tignan ka lang nila, pero may inggit na pala sila sa puso. Okay? Pero ang negative thought naman, magkaiba din yun. Meron din. Pero yung negative thought, kulam din yan, pero hindi lang nila alam na kulam. Halimbawa, sabihin sa'yo, ang dami nung pera, madisgrasya ka sana, mabangga ka sana, magkasakit ka sana, ganyan. Pero hindi nila alam, yung salita nila, may sumasama na dyan na sumpa. Yung sumpa naman, hindi yan yung panunumpa ng bibig. Pag nagsalita sila ng may, yung parang gas nila, yung galit nilang inggit, yung sumpa yun kung tawagin. Halimbawa sabihin nila, mamamatay ka sana, mabangga ka sana. Mamaya naganap, pag! May sumamang sumpa doon eh. Yung sumpa na tinatawag, yun yung espiritong itim na sumasama sa salita nila. Kaya nagaganap yung mga nangyayari sa iyo. Kaya nagaganap pinsan yung mga sinasabi nila. Pero isa rin yun sa uri ng kulam, pero hindi lang nila alam na nakakakulam na pala sila. Curse, yan. Totoo yan. Nasa Bible ang curse. Yun. Okay. Kasi sa buhay ko, parang madalas pagka yung paligid ko minsan. Ay, sa paligid mo. Oo. Normal lang naman yan sa ating mga tao, pero dapat mas mataas yung paniniwala mo kaysa dun sa sinasabi nila. At mas mataas yung pananalig mo sa taas kaysa dun sa sinasabi nila kahit ano pa yan. Wala kang ibang kakampi kundi sarili mo lang at ang Diyos. Yun lang naman. Halimbawa sabihin nila, sana malugi ka or etc. Eh di lalo mong bakbakan, lalo mong galing-galingan para mas mataas ka kaysa sa kanila. Ganon yun, sir. Yung kamalasan sa buhay kasi. Yung kamalasan sa buhay, minsan rin may naglalagay dyan na isang tao. Ha? Kulam rin. Meron din kulam. Ganon. Meron rin gawa ng espiritu na negative entities kung tawagin. Kasi yung kamalasan, bad energy yan. Na pinapadala din ng isang tao. Minsan, meron rin sa espiritu. At minsan, meron rin tao na nag-uutos ng espiritu para malas-malasin ka sa buhay. Yung kahit anong kayod mo, kahit anong sipag mo, eh, meron at meron pa rin talaga na bababa ka talaga kung maniniwala ka sa kanila. Eh, kung gusto mo maging swerte ka, huwag kang maniwala sa magkasabi nila. Magtiwala ka sa sarili mo, ikaw naman yan eh. Sino ba naman sila? Ikaw ba sila? Hindi naman. Okay. Yun lang, sir. Kasi sa karanasan, 39 years old na ako. Yes, 39 years old siya. Tapos, May tawag ito. Parang, sabi ko, ba't ang hilap ng swerte sa buhay ko? minsan may nangyayaring gano'n, sir. Kahit anong sipag. Kahit anong sipag mo, kahit anong kayod mo, dyan ka magtaka. Kasi minsan, Kasi may spiritual na labanan talaga na hindi alam lang ng mga normal na tao kaya sila minamalas. May spiritual battle talaga. Nasa Bible rin yan.
No? Sabi ko, Spiritual battle. madalas kasi, nasasabi ko, nag-kwento ko yung trabaho ko. Yes. Anong trabaho mo, sir? Trabaho ko sa drop sa Manila. Okay, okay. Huwag mong nilalaan ang trabaho basta marangal. Tapos, kasi oras ko sa harap ng computer. Kaya, Ah, 12 oras, tapos nakaupo natin. Kaya tinamaan din ang acid reflux. Kasi yung pagkakain ko, upo lang kung may deadline. okay lang yun, sir. Ngayon, Basta- pagkatapos kong kumain at umupo ako, yun nag-trigger. Magkaiba kasi yung sakit na spiritual at magkaiba yung sakit physical. Yung sakit spiritual, yan yung mga gawa ng mga negative entities. Minsan gawa rin ng mamangkukulam, mamambarang, ganun, etc. etc. Pero pag acid reflux or asthma, mga ganyan, halimbawa, sakit physical yan. Kaso nga lang, hindi yan magagamot ng kahit sinong doktor. Kahit sino pang pinakamagaling na doktor. Kung hindi muna matatanggal yung spiritual na karamdaman. Kasi ang body ng tao or katawan ng tao is may dalawang elements. Body and soul. Pantay yan eh, balanse yan. Dapat magamot mo na yung soul para isusunod yung body. Pero kung body ang ginamot agad, kasi may spiritual lang pala nakaramdaman yung soul, hindi rin yan magagamot. Dapat mauuna mo na magamot yung spiritual saka ka mag-physical, saka ka magpa-doktor. Para one click lahat ng gamutan. Ang mga doktor, pinag-aralan nila yan. Bakit minsan may mga pasyente na talagang pinag-aralan nila yan eh. Bakit hindi nila magamot? Alam naman nila yung sakit. Kasi minsan may spiritual kasi na karamdaman. Kaya yung mga gamot hindi tumatalab kahit anong gawin. Ganun.